Good morning Canada, and of course mabuhay ang lahat ng Pilipinong inaabot po ng ating podcast ngayon or talakayan dito po sa ating YouTube channel Ramon Datol or Datol Order. Ito po yung kabayan niya, Mon Datol. At syempre ngayon po ay huling araw, kahapon pala. Dahil ngayon ay October 9. Natapos na po kahapon, October 8, yung pagkapile po ng Certificate of Candidacy ng lahat ng mga gustong magserbisyo tumakbo sa gagawing May 2025 election. Kaya po hinihintay natin yun at as of this moment, sabi nga natin 183 na kandidato para sa pagiging senador. Ang tinanggap po ng Commission on Election, 183. Mas marami po yan sa 176 noong 2019 election at 153 noong 2016. Paparami ng paparami kung sino-sino nga na lang eka nga natin sa Nueva Ecija ang gustong magsenador o malagay lang yung pangalan sa official national ballot sa balota. Yan po ang sakit ng mga Pilipino. Kahit alam mong hindi kaya, makapagyabang, huwag din pong magagalit sa akin ng ibang Pilipino, hindi ko nilalahat. Makapagyabang lang, tumakbo akong senador Ano nangyari? Wala. Yun lang, makapagyabang lang. Alam naman yung Pilipino Ako minsan may angking yabang May mga Pilipino nga nung maghagis ng yabang yung hindi naman ng Lord Jesus Christ ang naghahagis ng yabang Sinasalo lahat O yung iba po halos 70% ang sinasalo. At any rate, ang inabangan ko po kahapong mga magpapile at hindi magpapile, hindi nga, yung iba nag-file. Unang-una nga si Pastor Apollo Quiboloy, nakakulong ngayon yan. Pero inihabol ng kanyang abogado ang Certificate of Candidacy as Senator. Paano ikaw makakampanya yan? Nakakulong. Kakampanya raw siya ng kanyang senador at yung kanyang mahigit 6 na milyon yatang membro ng Kingdom of Jesus Christ. Tingnan po natin. Kapag balita ko, marami nang gustong bumitaw sa KOJC ni Quiboloy dahil nga sa napakaraming kasong hinaharap niyan sa Pilipinas at saka sa Amerika. Yun po ang sakit ng iba nating mga celebrities na nagkakaprobleme sa batas. Tatakbo sila para unang-una siguro ang aking dahilang nakikita ron para hindi matabo niya kaso at lagi nakadyaryo. Pangalawa, pag kung, it's a big if. Kung manalo, may immunity. Sensya na po at medyo nalamigan kanina. Ang lamig po rito ngayon sa Toronto, Greater Toronto area. Kanina, 10 degrees, maga, nahatid kasi Apo sa school niya. Tenere, sundo na naman mamayang hapon. Pero mainit-init na ngayon, 14 degrees centigrade. Balikan natin itong kasi pinag-uusapan natin. Huling araw ng pagka-file ng candidacy ng gustong tumakbo from senator. 12 po midterm election to. Senador, congressman, governor, vice governor, mayor, vice mayor, konsehal. Yan po ang paglalabanan. So, 183 ang nalistang nag-file ng candidacy hanggang kahapon ng huling araw ng pagka-file nga. At yung party list, napakarami po, 176 yata. 160 lang yata o 64 ang pwedeng posibleng ma-approve sapagkat sisiyasatin pa yan, bubusisiin pa yan ng COMELEC Law Department ang kanilang mga application. Kaya po, kahit nakapag-file ka, hindi ka pa siguradong tatakbo until na malagay yung pangalan mo sa official ballot. Kaya kailan lalabas yung official list na yan. Sabi po ng ating mga kaibigan sa COMELEC, marami pa po tayong kaibigan. 1986, reporter na ako sa Pilipinas. At hanggang ngayon, medyo may mga connection pa rin tayo. Hanggang bago mag-Disyembre yata, ay lalabas yung official na listahan ng lahat ng kandidato. I don't know, 183 yung nalistang senatorial balls, ika nga natin, baka bumagsak yan ng mga 100. Mga gano'y sundangan, dami-dami, 12 lang boto
At yung party list, nako, pag-isipan po ninyo kung sino susuportahan nyo. Isang party list lang naman ay boboto nyo. Boboto natin sapagkat bumoboto po kami mga dual citizen dito po sa abroad. Kami sa turno. Ako dito, ting election, bumoboto ako eh. Pinadadala ng commission on, or rather ng konsulado, yung mga balota by mail sa mga qualified na rehistradong dual citizen na botante. Pinadadala sa amin sa bahay yon, pipila pa namin yon, tapos ihuhulog din namin sa mail. May takdang oras yan kung kailan nyo dapat huling ipadala yan para masama sa bilangan. Yun po ang nangyayari sa aming mga overseas voters. Hindi lahat makaboboto. Kahit dual citizen ka, kung di ka narehistro sa konsulado, sa ambassador, rather sa ating embahada, hindi ka makaboboto. Kaya kahit yung iba pong mga nagpapile ng kanilang dual citizenship, nagpaparehistro na. Dire-diretso, tatanggapin naman po yan ng konsulado. Okay naman ang consulate niya, maganda na silang mag-estima, lalo nung mga seniors. Huling punta ko rin kumuha ako ng kopya ng aking dual citizenship. Okay naman, may sarili silang upuan for seniors and PWDs. Mabilis. Mabibilis yung kwan eh. May mga kaibigan pa rin po ako sa loob. Hindi ko lang kilala yung bagong consul general at saka yung bagong ambassador. Dahil na matagal akong nawala Nagkasakit tayo, na hospital tayo for almost 2 months. At then balik na naman si Monda Tol. Yung nga sinasabi natin. Balikan natin yung huling pinag-uusapan natin, tatakbo sa elections na Mayo. Aside from Pastor Quiboloy, nag-file din na humabol itong si Insan o si Kasin. Willie Revillame. Nagtataka ako. Akala ko hindi na siya tatakbo. Biglang nag-file kahapon. Nagpaalam sa kanyang will to win sa Channel 5. Magpapile pala siya ng kandidatura niya, senator. Tingnan po natin. Hindi ko masabi kung i-recommend na, i-endorse natin yan. Pero baka, dahil ang ini-endorse ko pa lang, si Tito Sen Soto. At saka si Ping Lacson. Mga talagang tahiran na yun at saka mga kaibigan ko yan talaga. At ang aking utol na nasirang Congressman Jun Datol na senior citizen party list. Nung araw ko pa kaibigan si Tito Sen Soto, vice mayor pa lang yan ng Quezon City. Ako sports writer pa ako ng Star nung araw, yung Evening Star. Ayun. Hanggang ngayon, talagang ganyan magaling Senate President pa nga si Tito Sen. Okay, sasama ko na rin kahit papano, baka isama ko na dyan si Manny Pacquiao. Alam naman nyo si Lodi. Idol ko yan sa boxing talaga. He's the only professional boxer na humawak ng 8 boxing championship or title sa magkakaibang division. Wala makagagawa na ron. Alamat na yan ng professional boxing. Sasama na natin kahit sinasabi nilang pabago-bago ng salita. Okay naman siya. At least kahit papano. Malaking naitutulong niya sa mga lang nag-iisang taong hindi pa politiko nagbibigay na ng tigi-tigisan libo sa mga nangangailangan basta manalo't matalo yan sa laban. Sinong politikong gumawa nun? Wala. Sinong mga celebrities gumawa nun? Wala. Manny Pacquiao lang. Ilagay na uli natin sa Senado para tumigil na mag-boxing. Enough. Si Willie Revillame, nako. Baka. Anyway, makakausap ko naman yung mga yan kaibigan ng utol ko si John Datol, tinulungan ni Willie Revillame ang mga seniors at PWD nung araw, nung congressman pa yung utol ko ng 2 termino bago namatay. At any rate, si Willie Revillame po, pinsang buo yan ng aking mga kamag-anak sa Nueva Ecija, ng mga Cruda. Ayan, si Abay Entong, si classmate Mario Cruda, si Jojo Cruda,
Eh, mga pinsang buo niya, magkapatid yung nanay ni Willie, tsaka nila paring Entong at Mario Cruda. Magkapatid, kaya Rebillami nga eh. Madalas yan, mabait yan. Sa Tagahayan, nagpupunta sa hayan yan. Ha? Eh, humabol pala, tutulungan natin yan. Taga-Cabanatuan City yan eh. Ha? Kababayan din ni Tito Sen Soto. At any rate, anak ng Dragon Marin Sendang, si Bicoy. Ha? Saan ka nakakita si Bicoy, yung whistleblower, tumakbong senador? Oh, si Vic Rodriguez, yung unang executive secretary ni Bongbong na ilang buwan lang. Siniba kagad dahil nabalita lang umano na tumanggap ng 50 million sa mga nag-a-apply ng cabinet post. Hindi sigurado pero umano ba't tatanggalin ni Bongbong yan? Dahil doon nakaaway ni kasundo ni Lisa, ni First Lady. Ewan ko, hindi totoo sigurado yan. Tingnan po natin, daming tumakbong si humabol eh. Itong asawa ni Sharon Cuneta, yung dating senador, si Pangilinan. Si Bato, Bongo, Philip Salvador, wala na yung, ba't yung iboboto yung mga tao? Wala namang gagawin sa Senado. Si Bato, alam naman natin yan. Wala yan, walang nagawa yan. Si Bongo, forever senador na nga eh. Ako gusto ko siya nung araw pero hindi makalayo sa pitan ni Digong. Senador ka, bodyguard ka ng isang dating presidente hanggang ngayon. Naku anong klaseng senador ng bayan yan? Senador ka ni Digong. Baboto niyo pa ba yan? I don't know. Tingnan po natin. Marami parodidies. Hindi ako naniniwala ron. Tingnan po natin. Ngay, mga sumusuporta paro kay Sara Duterte. Tinatanong ako ng mga barkada ko sa Ilocos mismo at saka sa Maynila, yung mga kasamahan kong dating senador, si Amy Marcos ba susuportahan mo? Pinag-iisipan ko po sapagkat si Amy kahit kapatid ni Presidente yan, never ko pang nakitang pinagtanggol si Bongbong Marcos. Alam nyo ba isa sa advisor ni Amy Marcos, pinaniniwalaan niya, isang bata lang. Naknandaragon. Galit kay Bongbong Marcos, galit sa mga Marcos, galit sa dating kay Apolacay Marcos. Bakit kinuha ni Amy na advisor? Naknandaragan, binabayaran ng malaki, gumawa lang ng pelikula. Ano ba yan? Di alam na nila kung sino yung nagiging advisor ni Amy na yun sa theatric, sabi nga natin, I don't know. Pero alam niyo po, sabi ko nga, matimbangan dugo sa tubig. Hindi pa babayaan ni Idol Bongbong Marcos yan. Kahit nga si First Lady si Lisa, matapang hindi po. Mabait yung mag-asawang yun. O ngayon sa Nueva Ecija po, hinihintay ko lang yung sasabihin ng aking isang kumpare dyan. From governor, vice governor, bokal, mga mayor, lalo sa amin sa Nueva Ecija, sa Gapan, Nueva Ecija, sa Cabanatuan, hinihintay ko po yan. Sa susunod po nating talakayan, babanggitin natin sino ang ating pwedeng suportahan dyan. Sapagkat noong araw, ako sa politika, sports writer ako sports broadcast journalist ako. Radio broadcast journalist ako. Tri-media man tayo sa Pilipinas. Ayoko ng politika nun. Ngayon, medyo okay na. Pag-usapan natin sports, politika, entertainment, at kape. Magandang umaga po. Ito po inyong kaibigan Monda Tol. Sana po, please like, share, and subscribe naman po itong maliliit nating channel. Hanggang sa susunod nating talakayan. Magandang araw po sa inyong lahat.